Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ito. Pag-usapan naman natin to. Anong take ko dito sa pahayag ni Manny Villar sa mga kaso laban sa kanila? Alam naman natin na kinasuhan actually, halos buong pamilya nila. May kaso si Manny Villar, may kaso si Cynthia Villar, may kaso si Mark Villar, may kaso si Camille Villar, pati yung tiyo, may kaso. Ano ang mga kaso nila? Ang kaso nila ay criminal cases, isinampa ng SEC, Securities and Exchange Commission. Tungkol saan yung mga kaso? Tungkol yun dun sa manipulation ng valuation ng kanilang mga properties doon sa Villar, yung mga kumpanya nila sa real estate. Kumbaga, overvalued, manipulated yung valuation. Niluluko yung publiko. Parang ang paniwala ng publiko, mataas yung value ng mga properties na binibenta sa kanila. Ayun pala, hindi. Overvaluated pala, bloated. Minanipulate, may mga sabwatan. Bawal yun. Criminal case yun. Yan yung isang dyan. Pangalawa, yung insiders trading. Yung insiders trading. Ito, si Camille Villar, nakasuhan dyan. Sa insiders trading, bumili ng shares. 63,000 shares yata. Itong si Camille Villar. Sa sarili nilang corporation. Parang may leak galing sa loob. Nag-leak, nagbigay ng tip. Hindi pwede yun. Insiders trading yun. Kasi insiders information yun. Bawal yun. Kaya yun, nakasuhan sila. Kaya ito ngayon, anong sagot ni Manny Villar? Ang sagot ni Manny Villar, simula pa daw nang nagtinda yung kanyang nanay ng mga isda doon sa, saan ba yun? Yun yung sagot ni Manny Villar. Simula daw nung nagtinda sila. Ito. From the time I helped my mother sell shrimps and fish in Divisoria to leading one of the most successful businesses in the country, I have never engaged in illegal practices designed to defraud customers and investors. Pahayag niya yan bilang chairman ng Villar Group, February 3, 2026. So, alam naman natin ang ng Villar. Ang pinapalabas ni Manny Villar, sipag at tiyaga, di ba? Yan yung kanyang slogan nung tumakbo siyang presidente, ST. Sipag at tiyaga. Ibig sabihin, umasensyo siya dahil sa sipag at tiyaga. Galing siya sa pagtinda ng mga isda, hipon, doon sa Divisoria kasama ang kanyang nanay. At mula doon, nagsipag siya, nagtiyaga, at lumaki ang kanyang mga kumpanya, korporasyon. Galing yan sa sipag at tiyaga. So ang sinasabi ni Manny Villar, hindi daw siya kailanman nag-engage sa pandaraya, manipulation, insiders trading. Wala daw, hindi daw yan totoo. Kaya kasinungalingan daw yan. Haharapin daw nila yung kaso na yan. Anyway, bibigyan naman sila ng due process niya. Kaya lang, tinitindigan din ng SEC, matibay daw ang kanilang mga ebidensya. Matibay ang mga ebidensya nila na talagang nag-commit ng manipulation at saka insiders trading ang mga Villar. Kaya medyo aabangan natin ang developments nito. Pero criminal cases yan. Criminal cases yan. Kumbaga, ang lumalabas kasi, kabaliktaran ng sinasabi ni Manny Villar na galing sa maayos, kumbaga maayos silang magnegosyo, maayos ang kanilang mga transactions, yung pagbibenta nila sa publiko ng mga real estate, maayos yan, hindi nila dinadaya ang publiko. Kabaliktaran itong mga kasong ito eh. Itong mga kasong ito, dinaya nila ang publiko. Kaya nga manipulation eh. Dinaya rin nila sa pagbenta ng mga shares of stocks, pagbili, insiders trading. Lahat ito pandaraya, panluloko. Exactly, ang sinasabi naman ni Manny Villar, hindi kami nag-defraud. Ibig sabihin, hindi daw sila nag-defraud, hindi sila nanloko, hindi nandaya ng publiko. Ay dito naman, ang sinasabi naman ng SEC, hindi, nandaya kayo. At may mga ebidensya sila.
Sa katunayan, na-penalize na daw ang mga bilyar kasi hindi sila nag-submit on time ng kanilang audited financial statement. Na-delay yung pag-submit. Siguro inayos muna ng mga bilyar. Pero yun na nga mga kabunyog, mga kababayan. Ang ano dito, ang sitwasyon dito, ang sinasabi ni Manny Villar, ano siya, kumbaga maayos ang kanyang mga negosyo, maayos ang kanyang mga transaksyon. Sipag at tiyaga. Kung bakit sila umasenso, sipag at tiyaga. Hindi dahil sa pandaraya, hindi dahil sa panluloko. Pero ang kaso naman nila, kabaliktaran, panluloko at pandaraya, manipulation, at saka insiders trading. Criminal cases yan. Ngayon, ang nagsampa sa kanila ng kaso, SEC mismo, Securities and Exchange Commission. Actually, marami na talaga kasing kontrobersyang kinakasangkutan itong mga bilyar eh. Naalala nyo nung mga panahon, sino bang nakasagutan nilo? Si Jambi Madrigal, di ba? Saka si Senadora Miriam Defensor. Yung yung Makapagal, ano ba yon? Makapagal Highway, di ba? Yung yung nasa gobyerno, si Manny Villar, nasa gobyerno sila, tapos yung kalsada, malaking kalsada, idinaan doon sa lupa ng mga bilyar. Kumbaga hindi naman pwede 'yon, pinapaboran mo yung ano mo, pinapaboran mo yung mga nabili mong lupa. Kasi nga negosyo nila ang real estate, pag pinadaan mo nga naman yung mga highway, mga highways, mga kalsada doon sa lupa mong dinidevelop, ay napaboran ka. Sa halip na ikaw yung gumastos ng pagdevelop ng mga kalsada doon, gobyerno. Dapat hindi naman doon ang direksyon ng daan ng gobyerno, ng mga roads ng gobyerno. Ano yun controversial yun. Na-involve na siya sa ganun. Kaya paano naman sinasabi ni Villar na hindi siya kailanman na-involve sa mga kontrobersya? Ang daming ang kontrobersya. Yung prime water, tingnan nyo, kanila yan. Nirereklamo. Binigay sa kanila yung mga kontrata sa mga local water utilities. Binili nila o kaya kinuha nila yung kontrata. Tapos, ang serbisyo nila, palpak, marumi, mahal, ang singil. Dun palang pandaraya ka na eh. Yan, may mga mining companies din yan sila Villar sa Mindanao. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Hayaan na lang natin siyang magdepensa ng sarili niya, pero kung SEC ang tatanungin, nandaya sila. Ang pandaraya nila ay manipulation. Manipulation ng mga value, yung valuation ng mga lupa ng Villar land. Kaya yan, mali yun. Kumbaga linoko ang publiko, pinapalabas lang na mataas yung value pero hindi naman. At saka yung insiders trading. Anyway, yan mga kabunyog, ang tungkol sa mga bilyar. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.